mayroon akong hindi malimutan na enkwentro yung vehicular ambush O paano naman nangyari? na na-ambush kami sa isang vehicle na si Major Babaw ay namatay, tapos dalawa kong kabats ang namatay, tapos pero hindi kami na ubiran dahil sa isang platoon sergeant namin na nagkuman siya na hold the line kasi kwan yun eh, yung parang highway, yung kwan talaga yung national road, yung National Marillica Highway, yung pinag-engkwentruhan. Paano sila nagtanda ng ambush? Bali, ang impo noon na yung MP nagkandak ng mga kasi may dadaan yung 14IB. Yung 14IB ay umalis doon sa location nila mga launa ng madaling araw. At duman sila sa location noon is alas 2. Isang oras lang yung pagitan, mga murol. So, dumaan kami sa area na yon is alas 4:45 ng umaga. Kami ang nadali. Kasi sila nung dumaan pa madilim pa hindi ma-identify yung sasakyan nila. Kami nung dumaan kami, identify yung sasakyan. Anong pakiramdam nung binira na kayo na wala kayong saan sila? Basta ang narinig ko lang puro na putok. At ang narinig ko yung sigaw ng babae na sumurinder na kayo. Gaano katagal yung putukan nila na surrender agad? Bago magsigaw yung babae na surrender, umabot muna ng mga 30 minutos yung putok. Kasi nag-start yung enkwentro alas 4:45, na-clear yun alas 7 ng umaga. Nagtagal yung enkwentro. Paano yung sabi nila hold? Sabi ng lagamita na hold. Paano kayo nag-hold? Kasi nasa disadvantage position kayo. Basta ang command lang ng platoon sergeant namin is hold the ground, hold the line. Walang tatakbo. Open terrain man, kaya kung tatawid sila ng kalsada, makikita namin sila. Kasi kabilaan ng kalsada eh. Kumbaga dito sila nagkandak, yung taas, katulad ng, hindi ganong mataas yung pinagposisyonan nila na bundok. Mga nasa 10 meters lang siguro yung taas. Parang in-script lang siya na kuan. So kung kasi dikit eh, mga ilang meters, mga 25 meters yung luwang ng highway. Kung bababa sila, makikita namin kasi kabilaan ng kalsada. Kaya hindi kami naubiran nila. Kami nasa kabilang kalsada. Low ground. Pero may tinataguan kami mga nyug. Paano nyo sinustain yung hold nila nyo? Kasi alam mo naman yan, punin ka agad nila yung... Basta ang kwan ng platoon sergeant namin, hold the ground kasi nahiwalay kami doon sa kwan eh. Yung platoon leader namin nakasakay sa Simba. Yung BM-50, yung BM-50 na yun na-paralyze, tumagilid, nahulog sa kanal, kaya hindi na nakaputok. Yung sinasakyan ng kwan namin na si Major Babaw, yung G3, is kumbatan, napuruhan kagad siya. Pati yung dalawa kong kabats, tinamaan. Siyempre yung pakiramdam namin na, siyempre kabats, yung parang gaganti, o ano. Pero hindi naman kami kasi open terrain eh. Hindi kami makamaneuver kabilaan. Hindi rin kami maka-assault kasi open terrain. Volume of fire. Ang kuwan na lang namin, hold the line na lang. Hanggang sa dumating yung reinforce ng mga alas 7. So, yung may mga wounded kayo? D-City ang wounded namin. At saka 3 ang patay. Paano nyo pinag-aid yung mga... Sino nag-first pala nung... Yung iba, kami yung mga malala yung tama, kami ang nag-first aid. Yung iba na splinter lang, medyo hindi namin na kwan yun. Ibig sabihin may tama? Wala akong tama. Hindi, kahit galos wala. Oo, sure. Pero, siyempre, may ano tayo, di ba? Yung personal feeling tayo pagka ganun, para... Anong pakiramdam na gano'n?
parang nandun yung takot na nakikita ko yung kasama ko na patay. Na naisip ko ano kaya kung ito yung mangyari sa akin. Pero mali pala yun na pag-isip. Kasi parang inaano mo ba na dapat hindi mo yun isipin kasi parang tinatakot mo yung sarili mo. Dapat hindi pala yun ang isipin. Ang dapat isipin pala yung parang i-ano mo kung paano ma-sustain yung encounter na yun na makasurvive ka. Yung palang kailangan i-control yung takot, i-control mo lahat yung nararamdaman mo. Kasi pag hindi mo yun ma-control, talagang madidisgrasya ka. Huwag kang magpadala sa emosyon na yung iba tumatayo, na ano, kailangan talaga hold the ground, dumapa, mag-cover, hanap ng concealment, doon ka lang mag-observe. At saka kailangan yung bala i-control. Pag wala kang makikita ang kalaban, huwag kang puputok. Paano yung comparison ng gabi na nagtupukan sa araw? Malaki ang diferensya sa gabi at saka araw. Kasi sa araw, makikita mo ang posisyon ng kasama mo at saka yung posisyon ng kalaban. Kasi sa gabi, hindi mo makukuha kung yung kalaban nagmamaneuver na ba o ano. Ang inaano mo na lang doon, parang binabasihan ay kung saan nanggagaling yung putok. At saka yung pagputok, yung umaapo yung muscle ng baril. Pero hindi ka, kasi tayo siyempre inobserbahan natin yung clear ng kalaban. Hindi ka pa natakot na magpuputok pa rin na ikaw din pala yung kinabangan. Bali, hindi kayo mag-anticipate na ikaw ay yung parang kakabahan ka na baka ikaw ang barilin. Basta naroon ka sa isang magandang cover. Kasi yung concealment, hindi na yung given kasi gabi eh. Ang cover na lang. Kailangan talaga na cover ka ng maayos. Tapos diba nandyan na yung reinforce. Ano yung pakiramdam mo na nandyan? Ay, yung dumating na yung reinforce, parang lumuwag yung pakiramdam namin. Yung parang masaya kami. Kasi mayroon ng reinforce. Kasi kung walang reinforce. Kasi kung nagtagal pa yung laban, umabot pa siguro ng isang oras, baka siguro ma-pin down na kami. Kasi yung bala na ano namin parang pakunti na siya. Kasi ang dala namin lang na bala noon is taglimang magasin ng M14. 100 lang yun. Yan lang kasi ang issue noon eh. Hindi ka ba na ano na baka wala nang reinforce? Libre na dito. Ay hindi man kami noon bali na kumbaga sa kwan nag-isip na kung walang reinforce. Ang iniisip namin paano ma-sustain lang, paano namin ma-control yung kwan ng kalaban. Kasi kwan na kami yung parang hindi man kami sabi ibig sabihin hopeless, yung inaano na namin yung kwan ng bala. Yung parang kinokontrol na namin yung bala. Kasi kung magtatagal pa na i-kwan namin yung bala, maubusan talaga kami ng bala noon. Kaya ang kuman ng kwan control. Huwag puputok pag walang makikitang kalaban. Drop, hold the line, sabi na naman. Cover. Mabuti ang kalaban walang reinforce. Yung kalaban, hindi na sila nagkuhan ng reinforce kasi tumatagal na eh. Ilang oras na ang pukpukan at saka maraming bus na ang na-standby doon. Kasi highway, mga sasakyan na traffic. Traffic na dahil. O, na traffic na dahil sa engkwentro na yun. At saka hindi man pwede na hindi mabalita yun na engkwentro kasi highway. At saka yung kampo, malapit lang, mga almost 3 kilometers yung detachment at saka yung company CP ng 52nd IB. Ay, dito pre, may mga civilian. Ano yung pakiramdam na may mga civilian dyan? Hindi ba kayo nagluda na makakalaban din? Abali hindi kami nagduda ng kasi nakikita man namin yung pan ng mga bus at saka nakikita namin yung
hitsura ng sibilyan kasi wala kami nakikitang baril. Nagtakbuhan lang yung mga sibilyan, bumaba doon sa bus, nakita namin, pero papalayo, hindi papalapit. So, sa tingin nyo ba, yung pagkuman ng hold, nakatulong ba? Malaking tulong yung kuman na hold the ground, yung hold the line, at saka observe. Tapos, control yung ammunition. Kasi, yung parang kwan ba, yung kuman ng platoon sergeant, parang ikaw ay may engganyo rin, mabubuhayan ka rin ng kwan ba, lakas ng loob. Kasi siya rin, malakas yung loob. Parang ano ka rin ba na, siyempre kami yung mga bata pa ba, yung mga bagong sundalo, isip mo ba na talagang matapang talaga yung platoon sergeant natin? Talagang walang kaba. Di, ikaw rin, may encourage ka talaga na lalaban talaga at i-hold the line. At saka hindi ka maikaisip na tatakbo. Kasi siya hindi tumatakbo. So, maano talaga na malaking tulong. Malaking tulong talaga. At saka yung platoon sergeant yun, talagang maganda talaga yung leadership niya. Kasi kasagsagan ng impintro, nagagawa pa niyang mag-supervise sa amin. Pinupuntahan kami kung ano yung sitwasyon. At saka pag mayroong sumisigaw noon na may tama ko, ang kumanya na kalma, kalma. Kalma lang, kalma. Kasi ang kanya i-control yung takot. Kasi pag matakot ka, yung makikita mo yung parang ang kuwan ng dugo, yung daloy. Mas lalong lumalakas yung daloy pag kinakabahan ka. Parang yun ang nakikita ko sa kasama ko. Pag inanon siya doon na kalma, relax, relax. Darating na yung reinforce. Maiba ka na sa ospital. Medyo nagre-relax siya. Sa personal feelings mo nung matapos yung personal feelings mo nung matapos? Yung matapos yung encounter na yun, nakuha ko sa sarili na parang hindi ko talaga may paliwanag yung nararamdaman ko na yung mukha ko noon na parang kwan talaga yung labi ko wala talagang kadugo-dugo yan sa takot, sa nervyos, sa ano. Kasi nakikita mo yung kasama mo na wounded, patay, parang hindi mo may paliwanag na ang isip mo gaganti ka o ano. Parang nandoon na naghahalo yung emotion mo. Kaya dapat pala yun i-control. Tama yung sabi ng platoon sergeant namin na i-control yung sarili. So, naging successful naman. Naging successful naman yung kanayag. Pero Na-assign na ako doon, mayroon isang pagkataon na nagkaroon ng isang impormasyon na mayroong isang grupo ng mga armado sa vicinity ng bayan ng Lupidibiga at sa kalaunan ay inaksyonan namin noon na ang platoon leader ko noon ay si Lieutenant Rodrigo Magallanes. At sa paglalakad namin noong isang gabi, kinamagahan ng madaling araw mga alas 5 ay nagkaroon ng isang engkwentro. Bali, ito ang naging posisyon ko doon na ang isang gunner ay siya ang nagsusuporta habang ang mga kasama ay nagmamaneuver. At habang nagkakaroon ng encounter ay nagkukuman yung platoon leader namin na maneuver to the right. At sinasabihan naman ako ng platoon leader ko na support fire. Habang nagmamaneuver yung mga kasama ko, ako ang nagsusuporta sa kanila para makalapit. At nung makamaneuver na yung kasama namin, sumunod din yung tropa ng yung isang team para magmaneuver. At nagkuman yung platoon leader namin na ceasefire. Pagkatapos ng kumanya ng ceasefire, merong pumutok ulit sa kalaban namin, nag-return fire,
nag-command din siya na fire ulit. Pagkatapos noon, nag-command yung platoon leader namin na yung team 1 ay mag-assault. Pagkatapos ng mag-assault, nag-command siya yung isang team namin ay naging security. At sa success ng operation namin ay nakarecover kami ng isang M16 Armalite at mga subversibong dokumento. Intro na yun ay tumagal ng mga 20 minutos. Gaano kalayo yung distance ng kalaban ng mga? Ang distansya po siya ay umaabot ng 25 metros nang nakalapit kami. Pero pag sabi ng platoon leader na cover fire, pinuputok mo yung 60, kahit saan, nakikita mo ba yung kalaban? Nakikita namin yung kubo-kubo nila. Yung kubo lang. Oo. Sino yung unang nakakita sa inyo? Kalaban ba o kayo nung unang Kami ang nakakita kay kami ang nag-read. Paano nyo nalaman na meron yung nandun yung kalaban? Sa impormasyon ng taga-isto. May guide. May guide. May guide. Pero taga saan yung guide? Taga roon din sa bayan na yun. So, yung siyempre, private ka pa. Private. Diba? Ano yung pakiramdam mo na pumuputok ka? Ang pakiramdam ko noon na pumuputok ako, parang naghahalo yung kaba. At hindi talaga maiwasan yung nervyos na naroon sa nararamdaman ko. Dahil first time ko na encounter. Kung paano mo hinandle yung nervyos? Yung sa pamamagitan ng isa kong platoon sergeant na kami ay pinag-obserbahan nila at saka sinusupervise ng platoon sergeant namin dahil mga baguhan kami na sundalo, inaanuhan kami na i-control lang yung kaba, i-control yung nervyos. Presence of mind, yun ang sabi ng platoon sergeant namin. Ano ba yung ginawa yung pagpatrol? Yung ba ng malalim? Inhilid cell ba? Parang nandoon na yun yung yung humihinga ng malalim, tapos parang hindi maipaliwanag mo yung nararamdaman mo. Na parang, kasi nakakaamoy ka ng pulbure, kasagsagan ng putok. Parang hindi mo makong kung saan yung putok na nanggaling o saan yung saan nagagaling yung amoy ng pulbura. So, ano naman yung reaction ng kalaban kung pinuputukan? Ang reaction kagad ng kalaban nung pumputukan sila, wala silang ibang ginawa kundi return fire tapos withdraw na. So, ano yung more or less ilang kalaban? Ang estimated ng kalaban ay nasa 15 lang. Ang tropa, Kaming tropa ay 14 noon. Pang-14 yung officers. ano yung capability ninyo na meron kayo na bakit 1:1 kung paano lamang mga sila, bakit sila Kaya ang unang impormasyon ay safetyhan lang yung nandoon. Ang initial info ay nasa 5 o 10 lang yung kalaban. Safetyhan man lang yung pan. Hindi siya established na encampment. Yung safetyhan lang. So, nung naka-recover na kayo, ano na yung pakiramdam? Nung naka-recover kami, ang pakiramdam namin ay masaya. Kumbaga sa kuwan, yung hindi mo may paliwanag yung saya ninyo na kahit lahat ng tropa. Kasi success walang kuwan sa amin, casualty. At saka kalaban, wala kaming na-recover na body count pero maraming bodies din ang na-recover namin doon na nakuha. So, ano yung natutunan mo? Bali, ang first time ko yun na natutunan doon sa encuentro na yun, yung first time ko na encuentro, yung naobserbaran ko sa platoon sergeant namin, yung kanyang leadership na talagang magaling yung platoon sergeant namin yun sa leadership. Walang nervyos sa encuentro, yung pagdala ng tao, pati rin yung platoon leader namin. Kasi yung platoon leader namin is second lieutenant pa lang yun eh. Bago pa lang na salta. So, maliban doon sa encuentro na yun, meron pa. Sumunod.
maraming encounter na experience ko. So, ano yung mga iba pa na hindi mo rin nakanabangan na ikaw yung team leader mismo? Nakaranas na ako ng ako ang naging platoon sergeant. So, paano naman? Nung ako na yung platoon sergeant na parang yun na naging posisyon ko. Kasi nag-operate kami noon, minsan walang officer. Kami ang nagdadala ng tropa. Pag graduate ko ng Ranger noong 1996, parang malakas ang tiwala ng istri namin sa batal. Pinapag-operate kami noon na wala kaming opisyal. Kami lang na mga platoon sergeant. Bigyan kami ng mapa, kompas, upward, yung kung saan kami yung LD namin, ito yung route of access namin. Kami nang nagdidiskarte noon. So, ikaw yung platoon sergeant, paano ka magdala ng tao? Ganito yung pagdala ko ng tao. Before sa movement namin, mayroon mang warning order yan na magkakaroon tayo ng initial 1 week operation. Di ganito ang pa natin yung magiging lakad. Initial may encampment sa lugar na ito. Kayo ang magiging yung parang B-Spire o kayo yung main effort. Kayo ang magiging main effort na platoon. Ito sila ang magiging support. In case na mayroong fight, silang susupport. Di ganito yung ano ko sa tropa. Prior sa movement, kukuha na ako ng yung pan-initial 1 week, yung pan-marketing. Kasi sa pagkain ba, missing. Bibigyan ko ng tasking yung mga team leader na ganito, mag-marketing kayo ng ganito. So, pagdating ng kuha na yun, marketing, di, pagkaroon kami ng briefing. O, ito yung mga kasama na. O, ito yung magiging mission natin. May info na mayroong encampment na ganito, tayong magiging main effort, ito yung platoon magiging support. So, sabihin ko na sa tropa na bali i-briefing mo sila sa situation, initial enemy situation sa area na ganito. Ang nagdadala doon si ganito, tapos so anticipate tayo na ang kalaban more or less ganito, tapos mga maro yan, sabi, kasi NP ang kalaban natin, so ganito. Pagkatapos yan, di, yung mga team leader na yan, bibigyan ko ng tasking para iano na yung pagkain i-distribute sa tropa, pati na yung password at saka countersign. So, briefing, dito tayo yung lugar ng LD. Initial 7 days. So, pagdating na sa lakad, mayroon akong tinatawag na order of movement. Team 1, Team 2, Team 3. So, doon na kami magbabase. Pero ang kuwan namin noon is Ranger movement, yung Ranger team, kay pito-pito lang kami. Hindi kami noon umaabot ng siyam. Mostly 7 man. So, team movement. Sabi pa nila noon, di lakad. Tapos, binibigyan sila ng yung kung sinong mauna, ganitong araw, team 1, kayo muna ang mag-lead, kayo ang leading na team. Tapos, palagi kong pinapaalalanan yung lead scout na alerto, huwag mag-relax. Taon ba na bago mag-move, merong tinatigas na iwasan na mag-marok na hindi masamang pakiramdam bago ayos? At tinatanong ko sila, kung bago umalis pala, tinatanong ko kung sino ang may birthday o sino ang may birthday na maabutan doon sa operation o kung sino ang mayroong pakiramdam na hindi maganda. Bakit tinatanong yung birthday? Kasi iniiwasan kasi namin yung pag hindi ka, kanyan is parang common eh. Yung birthday talaga hindi namin pinapasama. Dahil ang kanila parang tradisyon na o naging practice na malas sa
movement. In case na may encounter, parang siya kagad ang minamalas. Tapos yung parang nanghina, parang hindi kondisyon, yun ang talagang tinatanggal namin. Kasi commonly yung mga nadidisgrasya tinatamaan sa encounter, yung mga hindi makuha yung kondisyon. Maliban lang talaga kung palagi na lang, kasi malinggir na yon. So, paano ika-counsel naman? Yung malinggiring, makikita mo yung kung palagi yung ginagawa ng tropa mo. Kasi kasama mo sila. Makikita mo doon yung tropa mo kung sino talaga. Kasi hindi talaga may iwasan sa isang grupo nga mayroon talagang ganun. Kasi hindi talaga may iwasan na mayroong mga tropa na mayroong snappy, mayroon namang mga for compliance lang o ano, tas mga bagulbulaysing. Nandun na yan lahat. Yung tropa. So, paano kung meron kang nakakakitaan na potential sa tao mo? So, anong ginagawa mo? May potential siya. Meron siyang skill. Anong ginagawa mo para suportahan? Ako kung mayroon akong nakikita mga ganyan na tao, pinapahalagaan ko yun, palagi ko siyang tinatanong at hindi lahat ng desisyon ay nanggagaling sa akin. Tinatanong ko rin yung tropa at tinatanong ko rin sila. Sa panahon ng lakaran, tinatanong ko, ano, saan bang maganda tayo, saan ba tayo? Hindi ako nagukuhan na ako lang ang magdesisyon. Tinatanong ko rin sila kung anong mga opinion nila. Kasi, hindi, kumbaga sa lahat man tayo, kumbaga sa yung tirin, ay kwan tayo dyan. Pero kasi iniiwasan ko lang yung disgrasya. Kasi mayroong mga kasama natin na pag ganito, cross country tayo. Mayroong magsasabi yan, hindi, dito. Kasi kalaban man yung hinahanap natin. Di ba ganun yan na mostly ganun talaga ang nagiging kwan ng tropa pag mayroong mga sundalo na mahilig ano yan? Yung violate. Oh. Dalawa lang ang kahinatnan kasi yung nagbabiolate. Maengkwentro man na mag-success pero kalimitan talaga failure. Kaya ako, kwan talaga ako, kay naging lead scout din ako. Yun ang kwan ko sa ranger ako, lead scout. Talagang properly talaga ako. Cross country talaga yan. Bahala na maghirap, basta hindi lang madisgrasya kasi walang ritik. So, ano yung ginagawa mo ngayon na lalong gumanda sa sarili? Parang yung ngayon, nung bago ka umalis ng batalyon, ma-assign ng ISG, ini-impart ko yun sa mga kasama ko doon. Nasabi ko sa kanila, kung anong nakikita ninyo na maganda sa mga NCO ninyo, tularan ninyo. Pero kung anong nakikita ninyo na hindi maganda, huwag ninyong tularan. Meron ka pa bang gustong sabihin para sa tropa na hindi ko nasa? Meron ka pa bang gustong sabihin na hindi ko natanong? Hindi ko nasama sa Mayroon, Sergeant. Ang iano ko lang sa tropa address, kailangan huwag mag-isip na sa oras ng trabaho ay, lalo na sa operation, ay sabihin na pag may info, pag pupunta doon, pagdating na sa objective, nasasabihin nila na huwag tayong magkwan doon kasi hindi yan pista na pupuntahan natin, enkwentro man. Kailangan talaga yung i-address ko sa tropa na hindi maging pamugas-bugas. Yung kwan ba, maging ang intent natin at yung intent ng commander ay tulungan natin na ma-accomplish yung mission. Na oras ng operation, oras ng trabaho, yung kwan ba, sincerity nandoon. Kasi hindi ma-accomplish yung isang mission kung ang pagkuhan natin ay compliance lang. Kailangan nandoon yung sincerity. part sa trabaho natin. Meron ba? Wala na siguro. May isa pa akong i-address sa tropa para sa mga operating troops at para sa platoon sergeant at sa magiging platoon leader na pag magkaroon ng isang operasyon na bibigyan sila ng mission na pupuntahan yung objective na yon dahil nandoon yung info na mayroong encampment na kailangan yung sincerity. Pagdating nila doon sa objective na maging negative, hindi ka agad malumural kasi yung kalaban natin is highly mobile. Kailangan mag-exert ka ng extra effort
kailangan, kaya hindi mo yan ma-fix kasi yung natin, hindi ma-fix yung location talaga ng kalaban. Bibigyan tayo ng isang box, yung box na yung parang nasa upper yun, na nandoon yung enemy location ng encampment. Pero pagdating natin doon na scour yung area na wala, kailangan mag-exert tayo ng effort. Pwede tayong mag-adjust, lumabas sa box na yun, at doon natin i-scour. Kasi base sa experience ko, na nung binigyan kami ng target noon, na pagdating namin doon, ay wala. Tinignan namin yung terrain, tinignan namin yung lugar, kung saan ba posible sila mag-adjust. In-scour namin yung area, lumabas kami ng box, lumakad pa kami ng mga 2 kilometers. I-scour namin yung area, tinignan namin yung terrain, sa awan ng Panginoon doon nakita at naingpintro. Yun lang ang may address ko sa tropa, na hindi kaagad maging negatibo, mag-negative.